So, good morning everyone, especially to you, sir. Good morning. So, my name is Wahida M. Benilin. So, my report, it's all about elements of hip-hop, lesson 6. So, the 4 elements of hip-hop. Number 1, DJing turntabling. It means scratching or turntable record mixing. DJing started in the 1970s with its trademark innovative breaks and isolation of the percussive sounds. The first major hip-hop DJ Kool Herc Clive Campbell, an 18 years old immigrant who introduced the huge sound system of his native Jamaica to inner city parties using 2 turntables melded percussive fragments from older records with popular dance songs to create a continuous flow of music. So, ang DJing o turntabling ay isang paraan ng paghahalo ng musika gamit ang mga turntable, mga plato ng gramophone simula noong 1970s. Ang DJing ay naging popular dahil sa mga innovative breaks at isolation ng mga tunog ng percussion. So, ang isa sa mga unang kilalang DJ ay si Kool Herc Clive Campbell, isang 18 years old na immigrant na nagdala ng malalaking sound system mula sa Jamaica. Mga party sa lungsod, gumamit siya ng 2 turntable para pagsamahin ang mga percussion mula sa mga lumang records sa mga popular na kanta na lumikha ng isang patuloy na daloy ng musika. So, halimbawa, maaring niyang i-scratch ang isang record upang lumikha ng isang tunog na paraan, scratching o isolating ang isang drum beat mula sa isang kanta at pagtugtugin ito ng paulit-ulit. So, number 2, rapping emceeing. It is a form of poetic and verbal acrobatics. It was inspired by ancient and African culture and oral tradition and was also known as rapping. Rapping differed from other popular singing forms because of its rapid-fire wordplay, freestyle rhymes, and lyrics that told stories about urban life as rappers of that time knew it. Rap first came to national prominence in the United States with the release of the Sugar Hill Gang songs Rapper's Delight in 1979. The major pioneers of rapping were Grandmaster Flash and the Furious Five, Curtis Blow, and the Cold Crush Brothers. So, ang rapping o emceeing ay isang uri ng panitikan at pasalitang acrobatics. Ito ay inspirasyon mula sa sinaunang kultura at tradisyon ng Afrika. So, ang rapping ay naiiba sa ibang mga popular na paraan ng pag-aawit dahil sa mabilis na pag-uusap, freestyle rhymes at mga lyrics na nagkukwento tungkol sa buhay sa lungsod. Ang unang pagkakataon na naging popular ang rapping sa Amerika ay noong 1979 nang ilabas ng Sugar Hill Gang ang kanta na Rapper's Delight. Ang mga pangunahing tagapagtatag ng rapping ay sina Grandmaster Flash and the Furious Five, Curtis Blow at the Cold Crush Brothers. Number 3, graffiti painting. Writing, perhaps the most controversial of all the elements, graffiti has and continues to be considered vandalism. To many, it is signified by tags or creatively designed spray-painted signatures of graffiti artists, spray on wall, garbage cans, and other public surfaces. Repeatedly, the graffiti movement was started about 1972 by a Greek-American teenager who signed or tagged Taki 183 his name and Street 183rd Street on walls throughout the New York City subway system. Today, in various parts of Toronto, Montreal, and
major cities approve graffiti has evolved into enormous, beautiful, colorful illustrations that cover walls and even sides of buildings. So, ang graffiti daw po ay graffiti painting o writing ay isang uri ng sining na ginagawa sa pamamagitan ng pagpaint sa mga pader, basurahan at iba pang pampubliko ng ibabaw. Marami ang nagtuturing dito bilang vandalismo, ngunit para sa iba ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng sarili at paglikha ng sining. Ang tags ay mga lagda ng mga graffiti artist na nakasulat o nakapinta sa mga pader. Ang kilusan ng graffiti ay nagsimula noong 1972 sa New York City nang magsimulang maglagda si Taki 183 ang kanyang pangalan at kalye sa mga pader ng subway system. Sa ngayon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang graffiti ay naging isang uri ng sining na kinikilala at tinatanggap ng mga tao. Ang malalaki, magaganda at makukulay na mga guhit ay nakapinta sa mga pader at gusali. So, number 4, breakdancing b-boying, a style with a repertoire of acrobatic and occasionally airborne moves including gravity-defying head spins and back spins. It is an elaborate social dance form that came from teenage Latino and African American males in the South Bronx of New York City, circa 1970. According to De France 2004, it started as a form of fighting, a mixture of physically demanding movements which exploited their devil prowess of their performance and stylish punching and kicking movements directed at an opponent. In the 1980s, breaking reached a greater audience when it was adopted by mainstream artists such as Michael Jackson. Jackson's moonwalk, a step that involves sliding backward and lifting the soles of the feet so that he appeared to be gliding or floating, became a sensation among teens. So, ang breakdancing o b-boying ay isang uri ng sayaw na nagtatampok ng mga acrobatic at minsan ay airborne na galaw. Ito ay isang komplikadong uri ng sayaw na nagmula sa mga kabataang Latino at African American na lalaki sa South Bronx, New York City noong 1970s. Ayon kay De France 2004, nagsimula ito bilang isang uri ng pakikipaglaban, isang halo ng pisikal na mahirap na mga galaw na nagpapakita ng kanilang kakayahan at mga estilo ng pagsuntok at pagsipa na nakadirekta sa isang kalaban. Noong 1980s, lumaganap ang breakdancing nang tanggapin ito ng mga mainstream artist tulad ni Michael Jackson. Ang moonwalk ni Jackson, isang galaw na nagsasangkot ng pag-slide at pagbalik at pag-angat ng mga talampakan ng paa upang magmukhang lumulutang ay naging isang sensation sa mga kabataan. So that's all. Thank you.